Kailan lang ay nagsagawa ng isang military exercise ang hukbo ng China kung saan pinalibutan nila ng mga barko at eroplano ang Taiwan. Ang military exercise ay ginawa matapos ang inaugurasyon ng bagong presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te. Ayon sa China, ang military exercise daw ay parusa nila sa Taiwan dahil daw sa mga separatist acts ng Taiwan Independence Forces. Halata na ang tinutukoy nilang separatist acts ay ang eleksyon na isinagawa ng Taiwan. Galit kasi ang China sa bagong presidente ng Taiwan dahil nangangamba silang baka ideklara niya ang independence ng bansa. Marami ang nabahala sa ginawang military exercise ng China. Ayon sa isang commander ng US military na ang pangalan ay Admiral Samuel Paparo, ang ginawa daw na military exercise ng China ay parang isang rehearsal daw para sa paglusob nila sa Taiwan. Ayon sa kanya, mabilis daw na pinapalakas ng China ang kakayahan nila at napakadelikado daw nun. Pinahiwatig niya na pag napagtanto daw ng China na kayanan nilang makipaggera sa Taiwan at United States, lulusob na daw ang militar ng bansa. Ayon sa ibang mga eksperto, ang problema daw ay masyadong confident ang mga military officials ng China na kaya nilang talunin ang Amerika at ang mga kaalyado nito. Halata daw na mataas ang tingin ng mga commander ng China sa army nila, kaya matapang ang mga ito na nakikipagaway sa ibang mga bansa. Ang tingin ng mga general ng China ay sobrang lakas ng militar nila, kaya ang nasa isip nila ay kahit magkaroon ng digmaan, okay lang dahil naniniwala silang ang militar nila ang magtatagumpay. Ayon kay Admiral Paparo, responsibilidad niya daw na maging handa ngayon, bukas, next month, at next year, in accordance with the Taiwan Relations Act. Yun ang batas sa Amerika na nagsasabing kailangang tulungan ng United States ang Taiwan na palakasin ang depensa nito. Sabi rin ng US Commander na kung magkakaroon daw ng digmaan sa rehiyon, naniniwala daw siya na mananalo ang Amerika at ang mga kaalyado nito. Maraming eksperto ang sang-ayon sa sinabi ng Admiral. Napakalakas kasi ng militar ng United States kumpara sa army ng China, kaya siguradong pag nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Amerika at ng China, siguradong mananalo ang US. Ganun pa man, delikado pa rin pag nagsimula ng digmaan ng China dahil kahit napakalabong magtagumpay sila, meron pa rin silang kakayahan na gumawa ng malubhang pinsala sa mga bansang gegerahin nila. Sinabi rin ni Admiral Paparo na minonitor daw nila ang military exercise na ginawa ng China kung saan pinalibutan nito ang Taiwan gamit ang mga barko at eroplano. Pinanood daw ng US Indo-Pacific Command ang ginawa ng China at pinag-aralan daw nila ito. Pinahiwatig niya na ang pagsagawa ng China ng military exercise ay nakatulong pa daw sa Amerika dahil nakita ng US Navy kung ano ang gagamiting strategy ng China kaya mapaghahandaan nila ito. Kaya naman kung may balak talaga ang China na lusubin ang Taiwan, sobrang mahihirapan talaga sila dahil napakalakas ng bansa na makakalaban nila. Bukod dun, marami pang ibang mga kaalyado ang United States na malalakas din kaya napakalabong matalo ng China ang Amerika at ang mga kakampi nito. Kaso, meron ding mga kakampi ang China tulad ng Russia, Iran at North Korea. Ganun pa man, ang mga bansa na yon ay mahihina kumpara sa mga bansa na kakampi ng Amerika tulad ng mga bansa sa Europa. Ayon sa Japan, halos araw-araw na umaaligid ang mga barko ng China sa paligid ng mga isla na pinagtatalunan ng dalawang bansa. Ang mga isla na yon ay tinatawag ng Japan na Senkaku Islands. Marami ang nangangamba na baka sumiklab ang isang digmaan sa pagitan ng China at Japan dahil sa mga isla na yon. Ayon sa Japan, talagang delikado daw ang ginagawang paglalayag ng mga barko ng China sa mga tubig na malapit sa teritoryo ng Japan. Mahigpit daw na binabantayan ngayon ng Japan ang mga isla dahil sa mga agresibong aksyon na ginagawa ng China. Ayon naman sa China, ang pagpapadala daw nila ng mga barko sa paligid ng mga isla ay legitimate measures daw na ginagawa ng China para masigurado daw ang soberanya nila.
Legal daw ang mga ginagawa ng barko nila at Japan daw ang naggagawa ng mga provocations at hindi daw nirerespeto ng Japan ang sovereignty ng China. Pinahiwatig din ng China na dapat daw ay walang bansa na magkakamaling isipin na hindi ipagtatanggol ng China ang sovereignty at territorial integrity daw nila. Ayon sa mga eksperto, ang China daw ay gumagawa ng isang pahayag at sineset up daw ng bansa ang isang posibleng legal argument para sa sovereignty ng mga isla sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga barko malapit sa mga isla. Isa daw yung paraan ng China para mag-present ng isang international legal claim sa mga isla ng Japan. Ayon naman sa Japan, magre-responde daw sila sa ginagawa ng China sa pamamagitan ng pagpapadala rin ng sarili nilang mga barko. Pinahiwatig pa ng Japan na mas malakas ang mga barko na ipapadala nila sa mga tubig malapit sa isla. Marami ang nangangamba na baka magkaroon ng isang matinding digmaan sa pagitan ng China at ng United States dahil meron din kasing Mutual Defense Treaty ang Japan kasama ang Amerika. Maraming beses nang sinabi ng Washington na ang mga isla ay tinuturing nilang kasama sa Mutual Defense Pact nila at ng Japan. Sa kasalukuyan, ang bansa na maituturing na pinakamalakas na kakampi ng China ay ang Russia. Sa ngayon, ang Russia ay nakikipagdigma pa rin sa Ukraine. Dahil sa gera na sinimulan ng Russia, sobrang humina ang militar nila. Ngayon nagpapakita na ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin ng mga senyales na parang gusto niya na ng kapayapaan. Posibleng natanggap na ni Putin na sa ngayon ay hindi kayang sakupin ng Russia ang Ukraine. Pinahiwatig ni Putin noong nakaraang linggo na handa ang Russia na sumali sa mga peace talks sa pagitan nila at ng Ukraine. Ganun pa man, ang gustong mangyari ni Putin ay ang ibigay ng Ukraine sa Russia ang mga teritoryo ng Ukraine na sa kasalukuyan ay kontrolado ng Russia. Napakalabong pumayag ang Ukraine na gawin yon. Sigurado kasing kaya nilang mabawi ang mga teritoryo na sa kasalukuyan ay occupied ng militar ng Russia kung tuloy-tuloy lang ang pagsuporta ng NATO sa kanila. Kaya naman napakalabong sumang-ayon ang Ukraine sa gusto ni Putin. Bagamat parang gusto na ni Putin ng kapayapaan, siguradong gusto niya lang ng pansamantalang kapayapaan habang magpapalakas ulit ang Russia. Tapos pag malakas na ulit ang militar ng Russia, siguradong itutuloy ni Putin ang mga plano niya na sakupin ang mga bansa na dating parte ng Soviet Union at ng Russian Empire. Kaya naman hindi talaga dapat pumayag ang Ukraine na ibigay ang mga teritoryo nila sa Russia. Ayon sa Deputy Secretary of State ng Amerika na si Kurt Campbell, ang China ay nagbibigay ng suporta sa Russia sa gera nito laban sa Ukraine. Ang mga aksyon daw ng China ay nagde-destabilize sa Europe. Sabi niya na ang pagtulong daw ng China sa Russia ay isang sustained, comprehensive effort na sinusuportahan daw ng mga leader ng China. Laging sinasabi ng China na neutral daw sila sa gera sa pagitan ng Russia at Ukraine pero halatang pinapanigan talaga nila ang Russia. Tinanggi ng China na nagbibigay sila ng suporta sa Russia pero nalaman ng intelligence ng United Kingdom at United States na nagpapadala ang China ng lethal aid sa militar ng Russia. Dahil sa pagtulong ng China sa Russia, winarningan ng Europe at ng Amerika ang China na pag hindi nila tinigil ang pagsuporta sa Russia, paparusahan ng mga Western countries ang China. Siguradong natatakot din ang China sa warning ng Europe at United States dahil alam nilang pag pinatawan sila ng sobrang daming sanctions ng mga Western countries ay babagsak ang ekonomiya nila. Pag bumagsak ang ekonomiya nila, mahihirapan na silang palakasin ang kanilang militar. Kaya naman ang pagtulong ng China sa Russia ay pasikreto. Bukod sa China, tinutulungan din ng North Korea at Iran ang Russia. Ang China at Russia ay madalas na tinuturing na natural allies dahil pareho ang ideology ng dalawang bansa. Bukod dun, pareho din silang galit sa United States. Kailan lang ay nagkita ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin at ang presidente ng China na si Xi Jinping. Pinahiwatig ng Russia at China na ang pagkikita ng mga leader nila ay isang importanteng simbolo na magiging mas matindi ang pagtutulungan
ng dalawang bansa. Ang China ay tinuturing na ngayon na top trade partner ng Russia. Ayon sa mga reports, kahapon ay may napasabog na naman ang Ukraine na 2 patrol boats ng Russia. Ginamit ng Ukraine ang mga naval drones na sila mismo ang may gawa para pasabugin ang mga patrol boats. Bagamat maituturing na walang navy ang Ukraine, nagawa pa rin nilang mapasabog ang napakaraming mga barko ng Russia. Sobrang laking dagok para sa Russia na nagawang mapasabog ng Ukraine ang sandamakmak na mga barko nila. Kaya naman, ang Taiwan ay bumibili na rin ng mga weapons na katulad ng sa Ukraine para kung sakaling lumusob ang China ay magawa rin nila sa mga barko nito ang ginawa ng Ukraine sa mga barko ng Russia. Marami ang nagsasabi na posibleng ang Navy ng China ay kasing hina din ng Navy ng Russia. Kilan lang ay nagkita-kita sa Prague ang mga foreign ministers ng NATO para pagdiskusyunan ang sitwasyon sa Ukraine. Patuloy pa ring sinusuportahan ng NATO ang Ukraine kaya talagang nahihirapan ang Russia na sakupin ang bansa. Dahil sa panganib na baka biglang lumusob ang Russia sa isang NATO na bansa, pinapalakas na rin ng NATO ang kanilang mga militar